Kumikilos na ang Senado upang mabigyan ng ginhawa ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito'y matapos lumampas sa $100 bawat bariles ang Dubai crude. Inaprubahan na in principle ng Senate Committees on Energy at Ways and Means ang mga panukalang magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ang excise tax sa petroleum products sa panahon ng economic emergencies at krisis sa presyo ng langis. Pangunahing tinatalakay ang Senate Bill 1923 na naglalayong amyendahan ang Section 148 ng National Internal Revenue Code of 1997. Ito'y upang mabigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na kumilos kapag ang pagtaas ng presyo ng langis sa world market ay nagbabanta na sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Ang naturang panukala ay inihain ni Senador Bam Aquino upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ipinaliwanag ng senador na ang dating provision sa train law na naglalaman ng automatic suspension ng excise tax ay matagal nang expired. Way back in 2017, meron kaming provision na na-introduce na pwedeng magkaroon ng automatic suspension on the excise tax kapag umabot ng $80 per barrel ang krudo. Pero 3 taon lang iyon naging operational. Naniniwala rin ang senador na kailangang kumilos agad ang Kongreso dahil hindi umano instant ang proseso ng paggawa ng batas. We're expecting that the price of fuel will go higher. Yung paggawa ng batas, hindi yan instant, no? Kahit ma-certify pa yan na urgent, baka umabot pa rin yan ng 1 buwan. Tinatayang aabot sa mahigit 130 bilyon ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kung tuluyang sususpindihin ang excise tax sa langis. Gayunman, iginiit ni Aquino na mas malaking problema ang trilyong pisong nawawala dahil sa korupsyon. Bukod sa pagsuspinde ng excise tax, isinusulong din ng senador ang direct subsidies para sa mga transport workers at delivery workers na direktang naapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Samantala, naghihintay naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinal na committee report mula sa Kongreso bago ideklarang urgent ang panukala. Anang Pangulo, maaari itong magsilbing precautionary tool upang maprotektahan ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Ako po si Philip Double P. Piccio para sa Balitang Unang Sigaw.